may tanong ako kay brother tungkol sa pagkagos. Kaya ano po, sa ikaw. Sige po. Tatanong lang. Brad, yung hindi pa naglalala ng Diyos, wala pa siyang nilalalang, hindi pa nalalalang ang mundo. Ang tanong ko lang kayo, nasaan ang Diyos yung mga panahon na yun? Saan po yun? Nasa chapter 6. Nasa Bible, tapos susunod yung pakimari. Wala pa kasi ang daigdig eh. Ako. Diba? Ang Diyos naman, hindi na... Wala pa yung universe. Time, space, and matter. Wala pa yung universe. Nasaan siya? Yung time na yun. Time, space, and matter. Chapter 6, verse 6. Ayan. Tatapat ikaw pag ikaw ay nananalangin, pumasok pa sa iyong silid. At kung ikaw at may lamat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Siya po ay nasa lihim. So, binabanggit ako, wait lang po. Ang banggit sa Deuteronomy 29:29 ay ganito po ang sinabi. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoong Diyos. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kausong ito. So, nasabi sa 29, sa unang parirala ko, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Kung nasa lihim yun, wala tayong question doon. Kung siya ay nasa lihim, siya ay nagmula sa lihim, hindi natin question yun dahil parte yun ng Panginoon Diyos, sa Diyos yun. Pag hindi sinabi ng Diyos, huwag na natin hanapin. Awa, pag hindi sinabi ng Diyos, wala na. Aba, silent po ang Ako, Biblia. ako naman brother, natanong lang. Parang curious Tama po. lang eh. Tama po yan, tama po. Curious lang. Ano ba yan? Nasaan ba siya? No? Yung pala nasa lihim lang. Apo. Salamat, Brad, sa sagot mo. Welcome po. May tanong ako, actually, para sa ikaliliwanag ng pag-aaral ko, pag-aaral at kaliliwanag natin. So, lang natin ang Biblia ay hindi maaaring sumarumat sa principles of science, true science, no? O, doon sa tinatawag na principles of the law of nature. So, pagdating doon sa Hebrew chapter 10, 1, na kung saan yung Old Testament is shadow, kinagod Kristo. So, ano ba ito pwedeng mauna? Pwede ba magkaroon ng shadow na walang object? In reality. Kung yun, yan yung human circumstances na yun yung truth na walang may object, kaya may anino kasi may object. Yun. So mga tweet, hindi pa pwede magkaroon ng anino kung walang object. Right? Hindi pa pwede magkaroon. Yan ang rule of nature yan eh. Ngayon, pagdating doon sa Biblia, so anong nauna? Kautasan ng Moses o kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo? Ang nakalagay ka po kasi sa sa Biblia, ang mga kautusan ay may anino. So ibig sabihin, dako na yung anino kaysa sa object. Ang kautusan ang may anino. Oo, may anino ang kautusan. So, kaya kung natin, sasabihin pag binasa natin yun, yung tinatawag na kautusan, ito ay anino ng ating Panginoon sa Kristo. So the body is the Christ, the shadow is the law of Moses. Right? Ngayon, at ano ngayon, ano ngayon ang nauna, the law of Moses or Christ? Si Kristo po. Right? Kasi yan ang binabanggit sa Hebrews 13 verse 8. Diba? So hindi pa pwede mag-exist ang kautusan ni Moses kung wala ang ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya binigay ang kautusan ni Moses sapagkat nandoon ang ating Panginoon sa Kristo. Second question is, yung binabanggit ko sa aklat ng Romans chapter 7, ito sa kaliliwanag ng ating pag-aaral na sinasabi niya, you are dead to the law. So, nabanggit ko yung salitang law of Moses. Ito yung masyado confusing sa karamihan. Law of Moses. Meron dalawang klase ng law of Moses. Isang law of Moses na kung saan yung dalawang tipas ng tapyas na bato na inilagay dun sa loob ng taba ng tipan. Which is in Hebrews chapter 9 verse 4. Yung dalawang tapyas na bato inilagay sa loob ng taba ng tipan. At yung aklat ng kautusan na kung saan ilalagay sa gilid ng kabalang tipan. So, dalawa ang kautusan ni Moses. Isang nasa loob ng tapyas ng tipan at isang nasa gilid ng tapyas ng tipan.
Doon sa Hebrew chapter, ay sa aklat ng Roman chapter 7, ano kaya yung tinutukoy na kautusan? Kasi binanggit lang law of Moses lang eh. Alin sa dalawa ang tinutukoy? Yung nasa loob ng kabanatipan o yung nasa labas ng kabanatipan? Sa konteksto ko, binanggit naman yung hindi na hindi sana natin nalaman yung yung coveting sa Tagalog, di ba? Pag nasa coveting, ayan, na isa sa kautusan na nasa 10 kautusan ni Moises. Tama. So, ibig sabihin, yung binabanggit sa aklat ng Roman chapter 7, verse 7, nakipatay sa kautusan. Ano ng coveting? Pananagili. Ano mo tawag yun? Yung coveting na po. Huwag kang maging madali. Iimputin mo. Iimput sa ano ng kapwa. So doon, maliwanag na yung binabanggit ng sa kaisipan ni Moses, kapag binanggit niya sa litan mo, ito'y hindi tumutukoy doon sa abuhan ng kautusan ni Moses. Ibig sabihin, the Ten Commandments plus the book of the law. Yun yung total. So tinutukoy niya yung Ten Commandments. Kaya binanggit niya, kayo patay sa kautusan, kayo patay pa niya sa 10 kautusan na ginagawa. Which is contradictory doon sa tinatawag na direct sa Colossians chapter 2 verse 14. Nagiging contradictory siya kasi sabi ng apostol si Pablo, kayo nangamatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon si Kristo. At kung babasahin nga natin yung aklat ng Roman chapter 6, sabi niya, kayo nanganiwatay sa kasama ng ating Panginoon si Kristo. Ibig sabihin, napakot tayo kasama ng ating Panginoon si Kristo. Which means, contradictory niya doon sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 14. Yung, ano, kaya nga po ang katanungan niya doon, kung tayo'y patay na sa kautusan, sabi niya sa chapter 6, datapwat, ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. So hindi yan yung, yung 10 kautusan. Ano pa, nagsisipaglingkod tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Ito po yung konteksto, no? So ang tanong niya, sa 7, ano ating sasabihin? Ang kautos ang bagay kasalanan? Yung 10 utos ba? Kasalanan? Nakakasama dahil nagpapakilala ng ating kasamaan? Sabi niya, huwag nawang mangyari. Matapat hindi ko sana nakilala kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang malaking. Yan ang konteksto. Yung question ko masyadong iba po papunta yung question. Sagot ko. So tama bro. Ko naintindihan ng mga kapatid. Tama yung ilahan mo, kahit yung tinatawag, kaya lang meron something missing. Meron isang keyword na nawala. Na-break between the Colossians chapter 2, 14 sa atin. Sapagkat yun sa kung kautusan, it is the list of our sin. That is the list, yan ay listahan ng ating kasalanan. Kaya nung tanggalin ang ating Panginoon Kristo, hindi na tinanggal ang kautusan. Ang tinanggal niya yung listahan ng ating kasalanan na binabanggit sa Colossians chapter 2 verse 14-15. At yung kapapaliwan ng karamihan dyan, yung anyang pinakong din namatay dyan, yung kabuuan ng kautusan ni Moses, mali. Ang tinutukoy dyan yung kasalanan ng tao. Kaya nga binanggit niya sa verse 8. Kaya sa chapter 8, hanggang sa chapter 9. Bilang sa kaliliwanag lang. Sa additional lang, sa clarification. Another question po kung mayroon pa po. Yes po. Brad, yung pang 10 utos na sinulat niya yung Moses, ilan pa natutupad? Nakatutupad siya ngayon. Ilan pa natutupad sa 10 utos? Lahat ba yun? Natutupad pa ba o hindi na? Tutupad ko lang. Isipin mo nga yung Sabat ko, pinakita natin na yung prinsipyo po ng Sabat. Hindi naman talaga nawala dahil si Kristo, masusuntungan natin ang kapahingahan kay Kristo dahil siya ang Panginoon ng Sabat. Masusuntungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa.